Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, dadalhin ko kayo sa Sky Tower, isang high-rise building sa Bonifacio Global City na puno ng misteryo at kababalaghan. Sa gitna ng mga sigaw sa gabi at mga anino sa ulap, dalawang construction workers ang natagpo ang patay sa kakaibang mga pangyayari. Ano nga ba ang lihim na nagtatago sa Sky Tower? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng mga nakakakilabot na insidente. Sa isang maaraw na umaga, dumating si Miguel sa Sky Tower, isang makintab na high-rise building na nakatayo sa gitna ng Bonifacio Global City. Ang mga kalsada ay puno ng mga sasakyan at mga tao, abala sa kanilang mga gawain. Habang naglalakad si Miguel papunta sa construction site, sinalubong siya ni Daniel, ang foreman ng proyekto. Miguel, magandang umaga. Handang-handa na ba tayo para sa inspeksyon? Tanong ni Daniel. Oh, Daniel, mukhang maganda ang araw natin ngayon. Sagot ni Miguel habang tinitingnan ang napakagandang tanawin mula sa itaas ng gusali. Habang naglalakad sila, napansin ni Miguel ang kakaibang lamig sa hangin kahit na maaraw. Parang ang lamig dito kahit tanghali na, bulong ni Miguel sa sarili. Sa kanilang pag-ikot, napansin ni Miguel ang modernong kagamitan at ang masayang pakikisalamuha ng mga manggagawa. Mukhang maganda ang takbo ng proyekto, sabi ni Miguel kay Daniel na tumango at ngumiti. Ngunit hindi nagtagal, isang gabi habang nagpapahinga ang mga manggagawa, biglang narinig ni Miguel ang mga sigaw mula sa ibaba ng gusali. Ang mga ilaw sa paligid ng Sky Tower ay nagkikislapan, nagbibigay ng isang eerie na pakiramdam. Tumakbo si Miguel papunta sa pinagmulan ng ingay at nakita ang katawan ni Carlo, isang construction worker na nakahandusay sa lupa. Ang mga mata ni Carlo ay nakabukas, puno ng takot. Napansin ni Miguel na parang may mga gasgas sa paligid ng katawan ni Carlo na parang may humatak sa kanya. Ano kaya ang nangyari dito? Tanong niya sa sarili. Miguel, anong nangyari? Tanong ni Jenny, isang kapwa engineer, habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ko alam, Jenny, pero mukhang hindi ito simpleng aksidente. Sagot ni Miguel habang sinusuri ang katawan ni Carlo. Habang nag-uusap sina Miguel at Jenny, narinig nila ang isang kakaibang ingay mula sa ibaba ng Sky Tower. Ang tunog ay parang nagmumula sa mga ulap na tila may buhay. Narinig mo ba yon? Tanong ni Jenny na tila nanginginig. Oh, Jenny, parang may nagmamasid sa atin, sagot ni Miguel habang tinitingnan ang madilim na kalangitan. Hindi pa rito nagtatapos ang mga kakaibang pangyayari sa Sky Tower. Sa sumunod na araw habang nag-iinspeksyon si Miguel sa ika-20 palapag, nakita niya si Luis na tila balisa. Luis, okay ka lang ba? Tanong ni Miguel, halatang nag-aalala sa kaibigan. Miguel, may nakita akong kakaiba sa mga ulap kagabi. Parang may mga anino na gumagalaw, sagot ni Luis na nanginginig pa ang boses. Kitang-kita sa mukha niya ang takot. Huwag kang mag-alala, Luis, siguro pagod ka lang, sabi ni Miguel pilit na pinapakalma ang kaibigan. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang lumalalang tensyon sa paligid. Habang naglalakad palayo si Luis, napansin ni Miguel na patuloy itong lumilingon sa mga bintana, tila takot na takot. Kinabukasan, natagpuan si Luis na patay rin na parang nagpakamatay. Ang mga manggagawa ay nagiging mas balisa at takot. Hindi ito coincidence, Miguel, sabi ni Jenny, kapwa engineer ni Miguel. May nangyayari dito na hindi natin maintindihan. Tumango si Miguel, alam niyang kailangan nilang mag-ingat. Isang gabi,
habang nagpapahinga ang mga manggagawa, biglang narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa itaas ng gusali. Ang mga ilaw sa paligid ng Sky Tower ay nagkikislapan muli, mas malakas kaysa dati. Tumakbo si Miguel papunta sa pinagmulan ng ingay at nakita si Tomas na tumalon mula sa ika-30 palapag. Ang katawan ni Tomas ay bumagsak sa lupa, walang buhay. Habang tinitingnan ni Miguel ang katawan ni Tomas, napansin niya ang isang piraso ng papel sa kamay nito. Ano kaya ito? Tanong niya sa sarili habang kinukuha ang papel. Daniel, nasaan ka? Sigaw ni Miguel habang hinahanap ang foreman, ngunit wala siyang natagpuan. Habang nag-iimbestiga, natuklasan ni Miguel na ilang iba pang miyembro ng crew ay nakakita o nakarinig din ng kakaiba sa mga ulap. Parang may mga nilalang na nagtatago sa loob ng mga ulap, sabi ng isa sa mga manggagawa. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari dito, sabi ni Miguel kay Jenny. Hindi na ito basta-basta aksidente lang. Ngunit mas lumalala pa ang sitwasyon at tila hindi na nila kayang kontrolin ang nangyayari. Si Marco, isa pang worker, ay inilagay sa suicide watch matapos magpakita ng mga senyales ng depression. Marco, kailangan mong magpakatatag, sabi ni Miguel habang binabantayan siya. Halos araw-araw, pinapalakas ni Miguel ang loob ni Marco, ngunit parang wala na siyang pag-asa. Sa bawat paglipas ng araw, mas lumalala ang kondisyon ni Marco. Ngunit isang gabi, nagawang makatakas ni Marco at tumalon mula sa gusali. Ang katawan niya ay natagpo ang walang buhay sa lupa. Hindi na natin kaya ito, sabi ni Jenny halos umiiyak. Kailangan na nating lumikas. Pumayag ang kumpanya na lumikas mula sa Sky Tower at naghahanda ang natitirang crew na umalis. Ang takot ay laganap sa buong crew at bawat isa ay nagmamadaling mag-impake ng kanilang mga gamit. Sa huling gabi bago ang paglisan, ang mga ulap ay tila nagiging mas malapit at mas nakakatakot. Ang bawat isa ay takot na takot at ang mga ilaw sa paligid ng Sky Tower ay nagkikislapan, parang nagbabanta. Miguel, tingnan mo yun, sabi ni Jenny habang tinuturo ang mga ulap. Parang may mga mata na nagmamasid sa atin. Dagdag pa niya, halos hindi makapaniwala. Ang mga ulap ay tila nagiging mas buhay, na parang may mga nilalang na nagtatago sa loob nito. Bago umalis, sinubukan ni Miguel at iba pa na makakuha ng mga sagot mula kay Ramon, na nakatali ngunit nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabaliw. Ramon, anong nangyayari dito? Tanong ni Miguel, desperado nang malaman ang katotohanan. Ito, sumisigaw ito, ang Sky Tower. May buhay, sagot ni Ramon na parang wala sa sarili. Anong ibig mong sabihin, Ramon? Tanong ni Miguel, ngunit tila wala na sa katinuan si Ramon at paulit-ulit na lang ang sinasabi. Habang umaalis ang evacuation shuttle, tumingin si Miguel pababa sa mga ulap at may nakikitang gumagalaw. Ang misteryo ng kung ano ang nagtatago sa mga ulap ay nananatiling hindi nalulutas. Hindi na ako babalik dito, sabi ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang Sky Tower na tila nagbabanta sa dilim. Ang kwento ay nagtatapos sa pagninilay-nilay ni Miguel sa mga hindi kilalang panganib ng mataas na gusali. Binabanggit ang iba pang misteryosong pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at pinagtitibay ang desisyon na manatili sa lupa. Mga kaibigan, natutunan natin na may mga lihim na mas mabuting hindi na alamin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng ulap may mga matang nagmamasid.